Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo, Panginoon, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa'yo, Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo, Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa biyaya mo, Lord God, na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong biyaya, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Sambahin ang iyong pangalan, O God. Hallelujah. Sa awitin po natin, sa oras po na ito po ay patungkol po sa pinag-anan natin dati.
tayo po ay dati ay nasa dilim, pero ngayon po ay nasa liwanag na. Sabi nga po, John 8:12, ako ang liwanag ng sanlibutan, at yun po ay si Jesus. Ang sumunod sa akin ay hindi nalalakad sa dilim, o sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. At dahil tayo po ay na kay Kristo, amen po ba? Ayan. So dahil po tayo po ay na kay Kristo na, tayo po ay bago. Amen. Amen. Tayo po ay bago na sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po, di ba, sa 2 Corinthians, tama po Ninong Nanay, 2 Corinthians 5:17, kung kayo ay nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, siya na isang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Kaya po, habang inaawit po natin itong awitin po na ito, ialay po natin to sa ating Panginoon, na ating pagsamba na para lamang sa Kanya. At tayo po ay narito, nakakatindig, nakakapagpuri dahil lamang po sa Kanyang kapangyarihan. Dahil kay Jesus, kaya po tayo ay ligtas. Dahil kay Jesus, tayo ay may liwanag. Dahil kay Jesus, tayo ay bago na. Hallelujah. Dahil sa iyo, Panginoong Jesus, ito po ang aming alay na pagsamba para lamang po sa iyo, Panginoong Jesus. Sa dilim ng aking kahapon, tinanggap mo't ako'y inahon. Buhay ko'y binago mong tunay. Sa yakap mo ako'y binalot, pag-ibig mo sa akin sumako. Buhay ko'y binago mong tunay. Dahil sa'yo ako'y naririto, nakatitindig, umaawit sa'yo. Sa habaga, pag-ibig mo, nagpupuri buong puso ko, na may pasasalamat at pagsamba ng dahil sa'yo. Sa dilim ng aking kahapon, Sa dilim ng aking kahapon, tinanggap mo't ako'y inahon. Buhay ko'y binago mong tunay. Sa yakap mo, sa yakap mo ako'y binalot, pag-ibig mo sa akin sumako. Buhay ko'y binago mong tunay. Dahil sa'yo, ako'y naririto, nakatitindig, umaawit sa'yo. Sa habagat, pag-ibig mo, nagpupuri buong puso ko, na may pasasalamat at pagsamba ng dahil sa'yo. Dahil sa'yo, dahil sa'yo.
sa iyo. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Dahil sa iyo kami ay naririto, Panginoon Diyos. Dahil sa iyo, Panginoon Diyos, kami nakakatindig, nagpupuri at sumasamba sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon Diyos, meron kaming kaligtasan. Dahil sa iyo, Panginoon Diyos, meron kaming kapayapaan. Dahil sa iyo, Panginoong Diyos, meron kaming katagumpayan, Panginoon Diyos. Dahil sa iyo, meron kaming kalayaan, Panginoon Diyos. Dahil sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus, O Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus, O Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Dahil kami, Panginoon Diyos, sa iyong natagpuan. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hindi mo kami sinukuan, O Lord God. Salamat, Panginoong Diyos. Dahil hindi mo kami binitawan, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa iyong gabay, sa iyong awa at pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God. Oh, purihin ka, Panginoong Diyos, na iyong mga anak. Purihin ka, Panginoong Diyos, na kanilang mga labi, Panginoon. Oh, purihin ka, Panginoong Diyos. Sambahin ang iyong pangalan, O Lord God. Dakilain ka, Panginoon Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon Diyos, sa oras na ito, O Lord God. Oh, dakila ka, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah, Jesus, O Lord God. Oh, purihin ka, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon Diyos. Dahil lamang sa iyo, O Lord God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan at habag sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagmamahal, O God. Maraming salamat po, God, sa comfort na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoong Diyos. Ang lahat ng papuri, Panginoong Diyos, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila at pasalamat ay para lamang po, Panginoong Diyos, sa iyo, God. In Jesus' name! Amen! Good morning po sa bawat isa sa atin. Ayan, good morning. Meron po dito sa may harapan na upuan. Ayan. Good morning din po sa ating mga nasa live, sa Facebook Live. Good morning po. Ayan, so umaga pong ito, meron po tayong mga bagong kasama. Ayan. Welcome po sa Liana Christian Community. Kay Sister Visitancio Baguio. Ayan, invited po siya ni Sister Aida Miliano. Nasaan po siya? Ayan, tayo po tayo para po ma-recognize. Good morning po, siya po ay sa Women's Ministry. At next naman po si Brother David Gamboa. Invited po siya ng family po ng Gamboa. Ayan, sa youth po siya, youth ministry. So sige po, tayo po ay tumayo. Iabot po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatiran sa umaga pong ito. Upang maging
Iabot mo. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon, ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon, pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama. Sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may damuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Amen. Ari na po tayong umupo. Amen. So good morning po sa ating lahat. Ang bawat isa ay blessing sa umagang ito. Sige po tayo tumayo in reverence of the Word. Let's open our Bible app if you have on your phone. At buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 11. Sigaw lang po ng amen kapag nakita na. Amen. Alright, so 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 11. What, after all, is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Verse 7, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. Verse 9, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Verse 10, by the grace God has given me, I laid a foundation as a wide builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. Last verse, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. To God be the glory for the reading of His word. Amen. Let's pray. Thank you, Lord, for another Sunday, another day para bigyan ka namin, Panginoon, ng papurit pagsamba ng sama-sama bilang isang pamilya. Tunay nga, Panginoon, na luwalhatiin ka sa aming mga buhay, luwalhatiin ka sa aming mga gagawin sa araw na to. At sa pakikinig ng iyong mga mensahe sa umagang ito para sa amin, tunay nga, Panginoon, na tulungan mo po kami na ito ay aming maintindihan at maisapamuhay namin, Panginoon. Ganun, Panginoon, bilang tagapaghatid ng iyong mensahe sa umagang ito, ang iyong lingkod, tago mo po ako sa iyong banal na likuran at hayaan, Panginoon, na ikaw ang mapapurihan at ikaw maluwalhati, Panginoon, sa mamamutawi sa aking bibig. At doon nga, Panginoon, na sa umagang ito, ay iniatang namin sa iyong makapangyarihang kamay ang aming gawain. Ito ang aming mga samad dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na sa Jesucristo. Amen! No?
Good morning! So, ano na po tayo, no? Tawag dito, nakaka-apat na Sunday na tayo. So, excited na po ba na next week, no? Next week, no? Maririnig nyo na si Jose Marichan sa SM, no? no, sumisilip-silip na, no? So, kanina, nagkakagulo kami rito sa tech booth dahil yung palang aking PowerPoint ay hindi pala na-attach doon sa aking sa aking email kagabi. So kaya nag-i-edit po si Brother PJ ngayon. Anyway, sa umagang ito, tayo ay magpapatuloy sa ating series. Hindi ko na po kasi patatagalin kasi medyo mahaba-haba po ito. So mga 1 linggo po ito. No. So ngayong linggo ay pagpapatuloy natin yung ating series. Kung makikita po natin, may mga acronyms po tayo. So we are on the 4th week of this month at kung hindi po kayo nakapag-absent simula nung first Sunday. So parang ako po yung absent sa 3 linggo no. Di ba? Nasubaybayan ko naman po. No. So kung hindi po kayo nakapag-absent sa simula po nung first Sunday, nakikita na po natin yung kalahatian nung inacronym na series natin, which is yung word na surrender. At ngayong linggong ito, ngayong araw na to, we will talk about yung pangalawang R. So kung last Sunday ay nakinig ba kayo kay Kuya Gerson? No, I think nakinig naman ng lahat kay Kuya Gerson. So we will talk about for 2 months, we will talk about yung surrender. No? So didiinan po natin sa mga susunod na Sunday, ano ba yung surrender na yan? Pero mamaya, bibigyan ko po kayo ng glimpse. So, balikan po natin. Meron na po ba? Yan. Sige, habang nag-i-edit po. No? So, tingnan niyo po yung Bible. So, balikan po natin yung verse na binasa ni Ate Gwen kanina. Pero, I will focus on verse 10. We will focus on verse 10. Today, ay ididiin natin yung isang bagay na binanggit ni Apostle Paul during this conversation. So, in NIV, sabi doon, by the grace of God has given me. No, tutukan niyo lang inyong Bible So sabi, by the grace of God has given me. No, taas nga po yung kamay na merong Bible dito na dala. Bible apps. No. Yan, no. So, every Sunday dalhin nyo pa rin po yan yung inyong mga Bible apps, yung mga Bible. So, what if nga yan, meron tayo ng technical problem. So, at least meron kayong dala. So, sa NIV, New International Version, sabi, by the grace of God has given me, I laid the foundation as a wise builder. So, tingnan po natin yung may 3 phrase po akong binold dito. Yung, by the grace of God, by the grace of God has given me, I laid in wise builder. So si Apostle Paul, kung babalikan natin yung verse 9 particularly, hinighlight ni Apostle Paul doon yung we are co-workers. So mamaya, pagdidiinan po natin ngayon, bakit ganito yung klase ng conversation na sinasabi ni Apostle Paul dun sa mga taga-Corinth. So tuloy po natin. Sabi, and someone else is building on it, but each one should build with care. So tingnan nyo po yung idea ng NIV. At ito naman po yung sa NLT, medyo ginaanan po ng konti. No? Sabi sa NLT, because of God's grace to me, yan na yung sinabi ni NLT, I have laid a foundation like an expert builder. Now, kung doon sa NIV, wise builder yung ginamit. Dito sa NLT, ang ginamit ay expert builder. Pero, pansinin natin, the first part, halos din nagkakaiba. Now, sinabi doon, because of God's grace. No, tingnan po natin yung contrast na binibigay ni Apostle Paul dito. Doon sa NIV, wise builder, at dito sa NLT, expert builder.
Pero merong isang commonality dun sa contrast. Even though he is claiming na siya ay wise and expert builder, hindi niya inako yung talentong kagalingan na yon. Because he recognizes because of God's grace. No? So, tingnan mo natin yung contemporary English version. So, sa contemporary English version, itong sabi naman, God treated me with undeserved grace. Galing, no? No? Ang ganda ng pagkakabigkas dun sa contemporary English version. Sabi, God treated me with undeserved grace and let me become an expert builder. Uy. So, dito sa tatlong version na binigay po sa atin ngayon, it talks about Apostle Paul as the builder or expert builder of what he has called laying the foundation. Pero, doon sa first part, ang commonality doon, he recognizes ano yung bakit siya naging expert. No? So, hindi name dito ni Apostle Paul na dahil edukado siya, marami siyang na-accomplish sa buhay, kaya niya nagawa yun. Bagos, ang sinasabi ni Apostle Paul doon, merong something na nakapagbibigay sa kanya na kung bakit nagawa niya yung mga bagay na yon. Yun ay ang biyaya ng Diyos. No? Yun ay biyaya ng Diyos. For the past week, may kikwento po ako sa inyo. For the past week, every year po kasi, yung kinaaniban ko pong isang side ministry, yung October Praise Ministry. Buong Pilipinas po kasi ang sakop nito. And ako po ay isa sa mga core leaders and Caloocan coordinator. So, yung October Praise Caloocan, magkakameron po ng October Praise Caloocan sa Bagong Silang. At ito po inahinto simula nung 2021. So, nung ino-oversee ko po yung pag-organize, sinasabi nila, Pastor, sino kaya ang guest speaker natin? So, naglatag sila sa akin ng mga guest speakers. Wala doon yung feeling ko na fit doon sa activity. Then, I bumped into one pastor at sinabi niya, Pastor, mayroon ako isasuggest na guest speaker. So, chinay ko kung sino yung guest speaker. At iba talaga yung credential. Sobrang galing. Sobrang malaki talaga yung credential. Eto na, no? To cut the long story short, ni-reach out ko yung sinasabing guest speaker. And despite of those credential, ay nakita ko yung humbleness. At halos ganito po yung sinasabi niya, Pastor, yung mga naabot ko na yan, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala ako dyan. No? Alam niyo kung sino yung kausap ko? Si Police Lieutenant General Cesar Binag. No? Siya ang dating number 3 ng Philippine National Police. So, Christian po ito si General Binag. Sabi ko, hindi katulad ng ibang mga nakilala kong mga may nakapatong na star sa balikat. Itong taong to, 3 star yung nakakabit sa balikat niya. Pero hindi ko maramdaman yung 3 star. No, para lang talaga siyang ordinary person nung kinakausap ko siya. And that gives you na siguro ganito rin yung feeling ni Apostle Paul during that time. So ngayon, let's continue. Ngayon, ang tanong, ano bang conversation na nangyayari sa panahon na yan? No? Nung panahon na yan,
And I think siguro nabanggit naman na doon sa first and sa mga previous Sundays. So at uulitin lang natin na nagtatalo-talo yung mga taga-Corinth kung sino ba talaga yung magaling. No? Sino ba talaga yung magaling? Si Apollo ba? O si Pablo ba? And so on so forth. So parang nangyayari, sa loob ng church ng Corinth, may fans club. No, may fans club. Ako para, kay Apollo ako. No. Kay kay Pablo to. At alam niyo ba, nangyayari talaga to sa present day church. No? Totoo po 'yan, maniwala ka. At I think hindi naman nangyayari to sa loob ng Liano No? Na a-attend lang ako pag si Pastor Nereo yung preacher. Kasi magaling siya mag-preach Si Pastor Carlo, puro kwento lang yan. Puro pa komedya lang yan sa stage. No? Pero wala yan. No? Doon ako kay Pastor TJ. No? Kapag si Pastor TJ ang preacher, ang ganda ng PowerPoint. No? Kay si Pastor Carlo, wala pa nga hanggang ngayon. Anyway, so, alam nyo, nangyayari yan sa present day church. No? So, aminin natin sa hindi. At ito yung nakakalungkot na pangyayari sa panahon natin ngayon. At praise be to God, wala yan sa LCC. No? No? Parang hindi kayo maniwala. No? No? So, alam niyo yun, na nagkakameron ng fans club. Si Apollo at si Pablo nung panahon na yan. No? Kaya si Apostle Paul, ina-assess niya, ano ba talaga? No? Bakit ba kayo nagkakagulo? At ipinaliwanag niya na doon sa verse 9 that we are all co-workers. No? That we are all co-workers. By the way, ano ba yung title ng pinag-uusapan natin ngayon? So sabi ko nasa pangalawang R tayo. Now, which stands for responsibility of steward. No? Kalabitin niyo nga yung mga katabi niyo. No? Tanungin niyo niya, steward ka ba? No, yeah. So, ngayon ito na. No, doon sa verse 9, again, hinay ni Apostle Paul doon yung word na co-worker and steward. Sa original na salitang Grego, ang ginamit doon ay synergoi. No? Synergoi and oikonomos. Yung oiko po, ibig sabihin ng house. So kapag dinagdagan po ng panibagong pronoun, yung nomos, ibig sabihin nun ay host or worker. No, kung sa English po ngayon, yung tinatawag nila na butler. Sa Tagalog, ano ba yun? Mayordomo. Butler. No? So, katiwala. Katiwala. So, ganun yung ibig sabihin ni Apostle Paul dito. Pero, dinagdagan ng idea ni Apostle Paul, ano ba klaseng katiwala? Ang ibinibigay na idea ni Apostle Paul dito is katiwala under God's authority. Now, same thing with us right now. No? It talks about our very lives as believers. Hindi lang tayo basta taga-upo, taga-attend, no? Ano pa ba? Na ginagawa natin sa loob ng church. We are all co-workers. No? Tingnan nyo kayo mga tabi nyo kung ano yan. No? Kamanggagawa yan. No? So ano ba daw yung no, may isa ko nabasa. Ano daw ba yung laman ng loob ng isang church? No, sabi mga co-workers, ano pa ba? Co-steward. No, meron din daw kakaibang part, no? Ka-comment. Ano yung mga ka-comment? No, yun naman yung role niya. Yung mag-comment. So, si Apostle Paul ginamit yung metaphor na structure building. No? Mahilig sa ganyan si Pablo yung magbigay ng analogy, no, yung mga metaphor na para mas maintindihan ng kinakausap.
So, ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya sa tingin nyo ang ginamit ni Apostle Paul doon sa Corinth? Yung parang engineer. Any wild guess? Alam niyo bakit? Tanongin niyo kung bakit. No. Sabi ng mga Bible scholars, kaya ginamit ni Apostle Paul yung mga salitang pag-i-engineer. Kasi nga, ang Corinth, mayaman na city. So mahilig sila mag-build. No, maraming magagandang structure sa Corinth. So kaya ginamit niya yung metaphor na yon para mas maintindihan ng mga Christian o mga believers doon sa Corinth kung ano yung paliwanag niya. Na hindi dapat magkameron ng fan club o fans club sa loob ng church. Hindi magaling si Apollo o hindi magaling ako o kung sino man. Because tayong lahat ay co-equal. Kasi we are co-workers. And we are all stewards. So yung ipaliwanag ni Apostle Paul, yung metaphoric imagery na binigay ni Apostle Paul, it turns out na from personal to accountability. No, hindi nagpapaliwanag si Apostle Paul para sa kanyang, para i-ano yung sarili niya. No? I-build up yung sarili niya. Bagos, idinidiin doon ni Apostle Paul sa pagpapaliwanag niya na, teka, bilang part of this church, we are all accountables. Now, because it is part of our faith journey, yung pagiging isang steward. At syempre, kapag sinabing isang steward, meron kang accountability at meron kang responsibility. Amen? Amen. Hindi pala, ngayon naiintindihan natin doon pa lang sa first glimpse ng topic natin ngayon. Ang pagiging isang mananampalataya pala, hindi lang pala natin titignan yung perks, yung magandang benepisyo nito. Meron pala itong kaakibat. No? May kaakibat pala talaga tayong gagawin. Na usually we think of bilang isang mga mananampalataya, blessing, ano pa ba? Magandang buhay, ano pas? Healing, mga ganun. Puro ganun. Pero, eto nga ang malaking tanong, sa panahon ng journey natin, sa lagi nating hinihingi yung mga bagay-bagay, ang tanong, nakita din ba natin yung responsibility natin bilang mga workers of the Lord dito sa mundong ito? Hello, nandiyan pa ba kayo? So, anong kinalaman ng surrender sa responsibility ng isang steward? So let's remember, sabi, surrender does not mean yung ayawan na. No? So, usually we think of surrender na parang negative, no? Sumusuko na tayo. Pero yung sinasabing biblical surrender, it talks about yung relinquishing yung ownership natin while stepping up in responsibility. No? Sinusuko natin yung pag-aari natin at nag-step up tayo, nag-step in tayo sa responsibility. Ngayon ang tanong, ano yung ibig mo sabihin na yung pastor ng pagsuko? So let's remember, makinig. Taas ang kamay rito, no? Ilan na po ang pinakamatagal na yung mananampalataya? Meron na bang may 20 years? 20 years, marami. Matagal-tagal na, no? Mga 10 years, meron may 10 years. Meron na rin. No? May 5 years? No, meron na rin. So ngayon, unang isinuko natin, kung maaalala nyo, unang isinuko natin, nung tayo ay sumunod sa ating Panginoong Yesus, anong unang sinuko natin?
Di ba yung buhay natin? Di ba? Yung buhay natin. No, sa mga medyo lalo na yung mga naging Christian ng mga 90s, 80s, no? May paborito tayong kanta nung araw. No? Ha? Nung naging Christian tayo, may paborito tayong kanta nung araw. Hindi na alam ng mga millennials yun, tsaka tsaka Gen Z. Alam mo yung paboritong kanta natin nun? I have decided to follow Jesus. I have decided. No? From that very moment, we surrender our lives to our Lord Jesus Christ. At yun yung first ownership that we had na sinurrender natin siya, Panginoon. Tama? At ang kapalit nun, we step in dun sa responsibility ng isang mananampalataya. Ano yun? Ano yung responsibility? First and foremost, ang kasunod ng pagsuko na yon, anong sinabi natin? Anong sinabi natin nung nananalangin tayo? Ha? Sabi, I accept you as my Lord. Ano? Wag muna tayo tumawid sa Savior. As Lord. Tandaan natin na yung Lord Jesus Christ, hindi ranggo ng Panginoong Jesus yun. No? Hindi siya first name na Lord. Na ibig sabihin yung Lord, it recognizes na siya ang may pagmamayari na ng ating buhay. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So, nagkakaintindihan na tayo? Nagkakaintindihan na? No. So, first and foremost, paano natin i-relate yung surrendering sa responsibility ng isang steward. So, number one ay, we give up our personal ambition. So, naka-pass forward na po tayo. Yan. We give up our personal ambition for kingdom impact. So, dun sa first part ng verse 10, sabi niyan, by the grace God has given me, I laid the foundation. So, ano yung sinasabing foundation na to? Ang foundation, kung babasahin natin yung mga first part at later part ng ating verse na to, ay it talks about na ang foundation ay none other than our Lord Jesus Christ. No, yun yung nilatag ni Apostle Paul eh. Yun yung nilatag ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth na sinasabi niya na, oy, teka, ako lang naman yung naglatag. No? Ako lang naman yung nagsimula. No? At later on, merong magbi-build up dyan. No? And later, magbi-build up dyan. No? Irami ko po ang buhay ng ating pastor. Pastor, okay lang ba? No, yan. No. Irami ko po ang buhay ng ating pastor. Kung magyayabang ang ating pastor ngayon, sasabihin niya, kung hindi dahil sa akin, walang Liano Christian Community. So, tingin kaya natin, goods kaya yon? Ha? Maaari, meron. Pero siguro baka mangyari ang church ay parang corporate, no? Magpapastor kami. Ako parte titingnan ko siya as boss kasi ganun yung nakatanim ng mindset na, kung hindi dahil dito sa pastor na to, wala akong rito ngayon. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun. And I do think, at yun naman na nakikita po natin sa loob ng church natin na walang nagyabang, no? Na, dahil si Pastor Nereo ang founder. Hindi ganun. No? Actually, may mga na-encounter akong ganyan. No? Sa journey ko sa pagpapastor. Kasi matagal po ako na-involved sa mga pastoral organization. Na-involved po talaga hanggang sa napagod lang po talaga ako. So, may mga nakikilala ako na pastor na ang
Pag tinatanong, ay, saan po ang church nyo? Ay, ganito yung church namin. Ang dami nyo po palang pastor. Ito yung head pastor namin, ito yung resident pastor namin. Hindi ko talaga maintindihan eh. Kayo po, bishop na kasi. No? Buti na lang po, yung pastor natin hindi nagpa-bishop. Wag. Kasi magiging busy po. Busy sa shop yung mga bishop. No. So, kayo po, bishop. Ako yung founding pastor. Pikat no? Ang pikat. Talagang may head pastor, may resident pastor, may associate pastor, merong worship pastor, merong youth pastor, merong founding pastor. Pikat nun. Ang bigat nun. Pero dito, it gives us the idea that Apostle Paul recognizes himself even though he called himself as wise builder and expert builder, but because of the grace of God, parang binaba niya yung sarili niya in humbleness. We are just co-workers. I just laid the foundation. At darating ang panahon, merong magbi-build up dyan. No? So dito, pinakikita sa atin ni Apostle Paul at part ng responsibility ng isang steward, we give up our own personal agendas. If we really want to be a good steward, a true steward of God's kingdom, walang room yung personal na ambisyon natin, walang room yung personal na agenda natin dito sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Amen? No? So, hindi nyo kailangan sumipsip, hindi natin kailangan sumipsip sa mga pastor para magkameron ka ng posisyon dito sa loob ng church. Di ba? So wala namang rito, di ba? Wala naman yung kapag may katabi kayo, sip-sip ka. No? No? Wala, inaabutan ng kape, sip-sip ka. Wala namang ganun, di ba? Wala namang wala naman yung may sumisiko-siko. Pastor, baka naman. Wala namang ganun. No? We give up our personal agendas para we really impact in God's kingdom. Amen? No, sabi niyan, true steward acknowledges grace as the starting point. Let's remember, wala tayo sa kalagayan natin ngayon kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Na? At yun yung start up. Para ma-give up natin yung mga personal agendas natin in life as steward of God, of steward the kingdom of God. Ang first step natin ay i-acknowledge natin ang biyaya ng Diyos. Balikan natin yung sinabi dun sa Contemporary English Version. Sabi, undeserved grace. Now let's remember, hindi tayo karapat-dapat sa kalagayan natin ngayon. Na because of God's grace, eto tayo. Diba? Nakakaawit tayo, nakaka-worship tayo sa Lord. Ano pa ba? Higit sa lahat, nakakapaglingkod tayo. No. Hindi tayo karapat-dapat. But because of God's grace, nakakilos tayo sa Kanyang kaharian. Amen? No? So, being a wise builder, hindi idinidiin talaga ni Apostle Paul doon yung kakayahan niya. Magos, sinasabi niya lang na wise builder siya. Oo. Dahil ginamit niya yung mga mga talents niya, yung abilities niya. Pero again, hindi niya pa rin naman pinagyabang yun. Ang talaga ini-highlight ni Apostle Paul doon is yung God's grace sa buhay niya at siya lang ay nagsimula at darating ang panahon, ito ilalago at mas magiging sturdy. Same thing with us na ang pinapaalala sa atin netong 1 Peter chapter 4 na sabi, each of you should, ano sabi diyan?
use whatever, ano yun? Use whatever gifts na meron kayo. Pero anong paalala dyan? Ano talagang highlight dyan? Anong paalala dyan? To serve others. To serve others. Hindi ka binigyan ng gift o ng talento ng Diyos dito sa kanyang gawain para sumikat ka. Para sumikat tayo. Gagamitin natin yan to serve others. No, kasi ano pang paalala diyan? Sabi, no, as faithful stewards of God's grace in its various form. As faithful steward. So imagine, no? Imagine, ano yung paalala sa atin dito? Meron ka kakayahan, no? Binigyan ka ng mga kakayahan ng Diyos, ng Panginoon, pero hindi yan para sa'yo. No? Hindi yan para sa'yo, para mag-serve ka sa sarili mo. Hindi pala yung mga gifts na meron tayo ay self-serving. Bagkus, ang sinasabi sa atin, gagamitin natin yon para i-lift up yung ibang mga tao, yung mga katabi nyo ngayon, yung mga nasa likod nyo, yung mga nasa harap nyo. At para mangyari yon, we need to give up our own personal ambition. No? So, may isa ko napanood na parang vlog. Siya yung musical director ng CCF. Ano? Sabi niya, ang lagi daw niya paalala sa mga worship team sa CCF ay kung gusto niyo sumikat, hindi para sa inyo yung stage. No? Hindi tayo binigyan ng talento ng Diyos, ng kagalingan sa pagtugtog para maging celebrity. No? Those gifts will not serve you. It's only for the Lord. No? Hindi, yung idea na yun, hindi lang limited sa worship team, sa mga musician, sa membro ng worship ministry. It runs down to each and every one of us. Ano yung kakayahan mo? Ano yung gift mo? No? Serve one another. Serve others. Without, no, anong sabi dyan? Without na mag-antay ng kapalit. Kasi, ni-read out natin yung personal nating benepisyo sa mga pangyayari sa ating buhay. Laging, all for the glory of God. Amen? No? Anong sabi dyan ni Charles Spurgeon? Sabi niya, there are no crown wearers in heaven who were not cross bearers. Kasi sinasabi ni Charles Spurgeon dito na walang sino mang nagsusuot ng korona doon sa langit nang hindi bumuhat ng krus dito sa lupa. Amen? Gusto niyo bang maraming korona sa langit? Ha? Amen. No. Bigatan niyo pa yung krus na dalhin niyo dito sa lupa. Wala na nag-amen, pastor. Wala. No corona pinag-usama, may nag-amen. Pero nung cross na yung bumatin, wala na nag-amen. No. Pero, imagine ito paalala sa ating Charles Spurgeon. Ibig sabihin, marami tayong kailangan gawin. Isakripisyo para lang sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen? Isang malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. No. Number 2, sabi, part ng responsibility ng isang steward doon sa idea ng surrendering is yung i-accept natin yung role as a builder. No, again, so we accept the role, ayaw na po.
No, we accept the role of a builder, not an owner. So dito, it talks about that we are just workers. Hindi tayo yung pagmamay-ari. At ganun yung sinasabi ni Apostle Paul na I am just a worker, part of these workplaces or this workplace, and part of this laborious work. No, ako lang yung nag-start. No, ako lang yung nag-start. Ako lang yung nag-lay ng foundation. So, ang paalala sa atin ngayon, sabi, as wise builder and someone else building on it. So, ito yung paalala sa atin na Apostle Paul na even though that we have that kind of talent, na again, lahat ng ginagawa natin dito, hindi nakapatent para sa atin. Yan ay rights reserved sa ating Diyos. No? So, we are just part of the team. No? Yung worker team. So, anong sinabi diyan? Tingnan niyo po yung naka-red. Sabi niyan, true stewardship requires surrendering the need for personal credit and recognizing that we are part of a bigger kingdom picture across generation. No? Requires surrendering the need of personal credit. No? Wala na yan. Hindi. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa natin para sa Lord, ay para sa Lord. Hindi mo ginagawa yan dahil magaling ka. Magaling tayo. No? Kaya, walang makapagsasabi sa atin na pwede naman ako umalis dyan sa church kasi kung hindi, kapag mawawala ako, hindi gagana ang ministry. Naka-encounter na ba kayo ng ganun? Ako maraming beses na po. May mga nagpapaalam, yung feeling entitled, Pastor, aalis na ako sa ministry. No? Siguro ina-expect nung mga nagpapaalam sa akin noon na, naku, wag, kailangan kita eh. No? Eh kaso, ang lagi ko pong sagot, sige, baka kailangan mo lang talaga ng pahinga. No? No? Ewan ko kung nakakwento ko na sa inyo to. One time may nagpaalam sa akin noon. Buti na lang, wala pa po ako sa LCC. No? 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 Paalam po sa akin noon. Sabi niya ganyan, Pastor, may sinabi po sa loob ng church talaga. Pastor, aalis na ako rito. Pati yung aking family. Aalis na kami rito. Ewan ko na lang kung ano mangyayari sa ministry. Nagpanting po talaga yung tenga ko noon. Talagang, sabi ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng self-control. Sabi ko gano'n. Kasi iba po talaga yung dating sa akin eh. Na, yung sabi, okay na sana kung hininto niya na lang na magpapaalam na po ako kasama yung aking family. Pero nung sinabi niya na, ewan ko na lang po kung ano mangyayari sa ministry. Parang pinagbabantaan niya ako eh. Joke lang. Sabi ko po talaga, ano po ang dahilan? Alam mo po kasi, Pastor, ewan ko ba kung anong meron dyan sa church na yan? Sa church natin. Ang dami niyang comment. No? Ang dami niyang comment. So sabi ko, feeling niyo po, ang church ay kailangan dapat perfect. Siyempre, Pastor, lumalakad tayo sa katuwiran ng Diyos. Okay. Sabi kong gano'n sa kanya. Sige po. Kung sa tingin nyo, doon kayo lalago sa lilipatan ninyo. Pero, ito po ang sasabihin ko sa inyo. No? Kung yung lilipatan nyo pong church, sa tingin nyo perfect yun, pagdating nyo po doon, hindi na perfecto. Sarcastic si Pastor Carlo, no? No. Paisip talaga siya. Sige, Pastor, next Sunday, wala na po kami. Approve. No. Totoo po kasi talaga na, let's remember, nandudong ka sa ministry, no? Nandudong po tayo sa ministry as part of this big project of God. Tama? Hindi ikaw yung doon. Hindi ikaw yung pasimuno ron. Kaya sasabihin mo na, alis ka,
Ewan ko na lang kung anong mangyayari sa ministry. So, it reminds us that we need to surrender our personal credit. Kasi we are just steward eh. Tama? Pinagkatiwalaan lang tayo. Pinagkatiwalaan lang tayo. At itong pinakamabigat sa lahat, no? Kung tayo ay part lang ng labor group o part lang ng role as a builder, pag umalis tayo doon, mananagot tayo sa Diyos. Amen? Hindi tayo mananagot kay pastor. Oo, ma-hurt yung mga pastor. Actually, nakakasakit po sa puso talaga namin mga pastor yun. Yung mga nagpapaalam. Sobrang lungkot po namin dun. No? Possible, hindi nga po kami nakakatulog eh. Bakit kaya umalis si ano? No? Ano ba naman yan? May nagtampo na naman. Alam niyo po, malamang, no? Ilan po tayo rito lahat? Sabi natin may 170. No? May 170. Tama na ba, sir? May 170 na emosyon ang dinidil naming mga pastor. No? Kaya kapag dito sa 170 na to, may nagtampo na 10, may mamaktol-maktol na na 20, no? May nagsiselos na 50. Ewan ko na lang kung ano mangyari sa amin. Di ba? So again, mga kapatid, sabi, we need to understand and we need to accept na we are just part of it. No? We are just part of it. Tutuloy yan kahit wala ka. Pero mas maganda kung nandiyan ka. Kasama ka. No? Kalabitan nyo nga yung mga katabi nyo. No? No? We are just a steward. No? Mga katiwala lang tayo. At ang sarap. No? Ang sarap na pagkatiwalaan. Tama? No? Ang sarap na pagkatiwalaan. No? Ang hirap nung parang wala ka lang. No? Parang wala ka lang. Yung wala kang ginagawa, pero ang sarap ng feeling nang ikaw ay pinagtiwalaan ng isang bagay para sa ikauunlad ng kaharian ng Diyos. Amen? No. Pangatlo, no? No, sabi po dyan, no, Psalms chapter 24, verse 1, sabi, the earth is the Lord's and everything in the world and everything in it. The world and all who have lived in it. So, paalala sa atin doon sa Psalms na lahat ng meron tayo rito ngayon, hindi natin talaga siya pagmamayari. No? Hindi talaga natin siya pagmamayari. And we are just steward. No, kung babalikan natin yung story ni Adam and Eve, no, create ng Diyos si Adam and Eve. Ano yung binigay na responsibility sa kanya? Sabi, pamahalaan ninyo. No? Pamahalaan ninyo. So, from the very beginning, we are just steward. Tagapamahala lang. No? Sabi, stewardship is our dynamic expression of Christ's Lordship in our life. No? Again, stewardship is our dynamic expression of Christ's Lordship in our lives. So bakit ko kaya ginamit yung word na dynamic? No. Alam niyo bakit? Pag sinabing dynamic, may pagkilos. No? So, yung expression natin, kumikilos. May gagawin ang bawat isa sa atin as builders of God's kingdom. Amen? O, pangatlo po, yung 4 lang po ito. Nasa pangatlo na po tayo. Pangatlo, part ng responsibility ng isang steward ay using eternal materials. So, next slide po. No, sabi, using eternal
material. So, verse 12 to 13 ng nung chapter po na binasa natin sa 1 Corinthians, sabi niya, if anyone builds on this foundation is using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring to it light, it will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Tumalon po tayo, no? Tumalon po tayo dun sa ating verse. Para mas maintindihan natin, ano ba sinasabing using eternal materials? So, Paul mentioned yung gold, silver, costly stone versus wood, hay, and straw. So, kung titingnan natin, sabi doon sa verse 13, darating ang panahon, tutupukin ng apoy yan, at sa pamamagitan ng apoy, ay makikita ano yung quality. No? At let's remember, silver and gold, para mas makita yung quality, dumadaan yan sa sa apoy. No? Para mas makita yung para mas matanggal yung mga impurities. Pero yung wood, yung hay, yung straw, ano yan? Upos yan. Combustible material yan eh. Walang matitira. So, surrendering our gifts and resources means choosing quality over convenience. Bilang isang good steward, ang kailangan nating i-offer para sa Diyos ay yung quality. No? Quality gift, quality resources, no? Quality time. O, punta tayo sa finances. No? Punta tayo sa finances. No? Ibibigay natin sa Lord yung pinaka the best. No? And again, ibibigay natin sa Lord, pinag-usapan po natin dito, finances, ibibigay natin sa Lord yung pinaka-the best, hindi para, balik tayo doon sa mga first points natin, hindi para magpasikat. It's all for the glory of God. Pinaka-the best. Ibig sabihin, ano yung pinaka-the best na meron ka ngayon financially para ibigay sa Lord? No? Hindi tayo, may naalala ko, may sinabi ng isang pastor na kapag, tayo po ay magbigay, nag-announce yung MC. Bumulsang ganun. Kumapasa bulsang ganun. Hinahanap yung 20. Kasi may mga papel hinahanap niya. Saan na ba yung 20 ko? Hindi ganun. Sabihin niyan sa mga katabi mo, hindi ganun. Ano yung pinaka-the best na kaya natin ibigay sa Lord? Sabi nga bato-bato sa langit, tagapaghatid lang po ako ng mensahe. No? Sa church, ang hirap natin magbigay ng 1,000. No? Para kapag nilagay natin dyan sa sobre, yung 1,000, ang laki naman nito. Tapos ilulusod doon sa... Hanggang sa pagbalik mo sa upuan mo, iniisip mo, ang laki talaga ng binigay ko, 1,000. Buti na lang wala sa LCC nun. Pero pag dinala mo sa SM yan, kulang yung 1,000. Kulang na kulang tayo sa 1,000 pagdating ng SM. Pero pag sa loob ng church, laki tayo. No? Buti na lang, wala sa LCC yan. Amen? No. So, sabi, we surrender all our resources for the Lord. Again, bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Una sa lahat, hindi naman sa inyo yan Hindi sa atin yan.
No? Mo naman, di ba? Eh, di wow. So again, all of our resources and talent, we use it all for the glory of God. Because we're just a steward. Tagapamahala lang tayo. No? And we use that para ano? Para makapag-serve tayo. No, dito natin inaalis yung sinasabi natin na we take away all the convenience in our lives, but we are putting the quality para sa kingdom ng Diyos. Amen? Amen. Nagkakaintindihan na, ha? No. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sabi, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. No? Ginamit ni Apostle Paul yung pinakasimpleng ginagawa natin. Kumain ka, uminom ka, o lahat ng ginagawa mo, lahat yan ay para lang sa kapurihan ng Diyos. No? So again, lahat ng gagawin natin dito, ang unang nasa isip natin, we use it and we give the most quality, no? Pinaka-the best, pinaka-quality na kaya natin ibigay para lang sa kapurihan ng ating Panginoon. Kasi, again, we are just a steward. Kung pinagkatiwalaan ka, ibigay mo yung pinaka-the best. Naalala ko, during my PNP service, isa sa kinaasaran sa akin ng mga kasamahan ko, yung ganyang idea. Kasi ito yung laging pumapasok sa isip ko noon eh. Pag may pinagagawa sa akin ng boss ko noon, na naasar sila sa akin dahil talagang pag ginawa namin yon, ang dami ko, hindi ganito, kailangan ganito, ganyan. Kasi ito yung ito yung kailangan eh. Gawin na natin. Eh, syempre, sa gobyerno, alam mo, mahilig may attitude yung mga ibang government employee na hindi ko po nilalahat kasi dati po akong government employee. Ilang kaming government employee rito. No? At maririnig talaga na, okay na yan. No? Pwede na yan, submit mo na yan. Naririnig nila sa akin Kuya Kaloy, pwede na yan. Hindi, wag. Lagi nila naririnig sa akin, gagawin mo na nga Karirin na natin, ayusin na natin. Para hindi pa ulit-ulit. Karirin mo na. Same idea to each and every one of us. Dahil pinagkatiwalaan tayo ng Diyos para sa Kanyang kaharian, karirin na natin. Di ba? Karirin na natin. Huwag na nating ipagtumpik-tumpik pa. No. Sa praise and worship, I think, ewan ko kung maalala nila na nabanggit ko sa kanila, na kung kayo ay magsiserve sa isang Sunday service, ibigay niyo na yung todo. No? Kasi hindi natin alam kung bukas makakapaglingkod pa tayo. Diba? Kung pinagtiwalaan tayo ng Panginoon ngayon sa oras to, habang may buhay tayo, karirin na natin. Kasi hindi natin alam bukas kung buhay pa tayo. Yeah? And we all do it for the glory of God. No, sabi diyan, building with most valuable possession means giving God our best. Our primary energy, our focus talent, and, ano sabi diyan? Honest work. Isang malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Last. Yes. Last na. Part ng responsibility ng isang steward,
we must understand that it demands accountability and integrity. Sabi doon, but each one should build with care. Paalala ni Apostle Paul na habang lumalago, habang tumatayo, kailangan may kalakip na pag-iingat. So bakit? Paul issues loving warning how we build matters. Surrendering our life to Christ means we no longer cut corners. No, ibig sabihin, wala nang patumpik-tumpik, o wala nang buts. Bakit? No? Kung kayo'y pinagtiwalaan ng Diyos, huwag niyong piliing maging paniki. Ba't ako? Huwag niyo nang pipiliin yun, ha? Huwag niyo nang piliin. So, sabi, lahat ng gagawin natin, whether we manage finances, whether we play instrument, mag-song lead dito, maging prayer intercessor, maging ushers, no, may kalakip na accountability yan. Merong kalakip na ang bawat buhay natin, dapat namumuhay tayo ng may integridad. Naalala ko, I think may isang sermon tayo na gano'n eh. No, hindi ko lang pumaalala ko ng buwan. Bilang isang mga lingkod ng Diyos, we need to walk or we need to serve God with integrity. Kasi alam niyo bakit? Kaya hirap na hirap, minsan ng isang mananampalataya na umakay ng ibang tao sa labas kasi, ang buhay niya walang integridad. No? So, ngayon paalala sa atin ni Apostle Paul na as faithful steward, as true steward, as good steward, we need to embrace accountability and integrity. Sa bawat buhay natin, kamusta habang walang nakatingin sa atin? And it is part, and it's part of responsibility ng isang steward. So ano kailangan isuko dito? Kasi surrendering yung topic natin, ang tema natin. Ano kailangan natin isuko dito? Ang isuko natin dito, kung ano pang meron tayo na pwede maka-stain ng integrity natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? Yun lang naman eh. Wala nang iba. Kaya ba? Ba? Sa tulong ng Diyos. No? Yan yung sinabi ni Apostle Paul eh. Because of God's grace. And again, because of God's grace, we embrace this accountability and integrity in order for us to be a good steward. A faithful steward. Romans chapter 14, verse 12, sabi, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Hindi naman tayo mananagot sa Diyos. Hindi naman tayo mananagot kay pastor. No? Mananagot tayo sa Diyos. No? Okay lang naman. Okay lang naman, no? Kumahuli ako ni pastor, ng mga leaders. May HP lang naman ako eh. Lipat na lang ako ng church. Hindi ganon. Hindi ganon. Sabihin nyo nga, hindi ganon. Kasi, mananagot pa rin tayo sa Diyos. Ha? Mananagot pa rin tayo sa Diyos. We want to honor God? Taas ang kamay. We want to honor God? Ulitin ko. We want to honor God? As faithful steward? We need to embrace accountability and integrity. Gusto natin maglingkod Diyos ng tama?
suko na natin ang lahat. No? Isuko na natin ang lahat. At hayaan natin ng Diyos ang kumilos. Sabi ni Hudson Taylor, si Hudson Taylor ay isang missionary sa China, no? In early 1900s. Sabi niya, work done for Christ must be done in spirit of Christ and according to the mind of Christ. Anong binibigay sa atin ni Hudson Taylor na idea? Kung gusto natin maglingkod sa Diyos, kailangan ang mindset natin at ang espiritu natin kaparehas ng kay Kristo. No? Sacrificial ang lahat and all for the glory of God. Amen? Amen? No? At sa end, no? Ito po ang aking conclusion. Mahaba po ba? No. As I end, our goal as true steward has two things. First, we need to remember our identity. We are not the owner of the building. We are the wise builder under God's grace. Every gift, every peso, every talent, every breath we have is a resource entrusted to us by the ultimate owner, which is our God. Yan ang identity natin, ha? We don't build to glorify ourselves or compete with others, but to build upon the one true foundation, Jesus Christ. Ngayon, ano naman yung kailangan natin matandaan as our responsibility? We must build with extreme care the materials we choose every day. No, every day. Our time, our integrity, our generosity, our secret sacrifices are being tested. Unsurrendered living relies on cheap, convenient materials that burns away. Pag cheap ang bilhin natin sa Diyos, sigurado, tupok yan. No. Surrendered steward chooses lasting, fire-tested quality of gold, silver, and precious stone. Tayo po yumuko at tayo po manalangin. Maraming salamat, Lord, sa reminders through your word sa iyong lingkod na si Apostle Paul. Ngayon, napaalala mo po sa amin na we are just stewards. And as responsibility of steward, ultimately, Lord God, ang buhay namin, all for your glory lang. Hindi sa aming buhay, hindi sa kagalingan namin. Kasi Lord, kaya kami nandirito ngayon, kaya kami naglilingkod sa iyo ngayon, because of undeserved gift or undeserved grace. Pinagtiwalaan mo kami sa pamamagitan ng iyong biyaya. At maraming salamat, Panginoon, sa pagtitiwala na yun. And right now, Lord God, as a faithful steward, Lord, we seek forgiveness kung dumako kami sa buhay namin na nag-glorify namin ang aming mga sarili. We seek forgiveness kung dumako kami sa punto ng life namin na naibigay namin sa iyo yung pinaka-cheap. Kasi ito yung conveniente namin kang maibigay sa iyo. We say sorry, Lord God. Right now, Lord, thank you for the reminders that your precious blood poured upon us. Kaya kaming merong eternal life. Kaya kami merong kasiyahan na nai-enjoy namin ngayon. Sa simula pa lang, Panginoon, ikaw na nagpakita na pinaka-quality ang kaya mong ibigay. Right now, Lord God, tulungan mo po kami na mai-input ito sa buhay namin na pinaka-the best ang ibibigay namin sa iyo as your steward.
bilang katiwala mo, kakaririnig namin, Lord, ang gagawin namin to help build your kingdom here on earth. Thank you, Lord, sa pagtitiwala na to. Thank you, Lord, for your love. It's our prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas po na palakpak para sa atin. Sige po, tayo po ay tumayo para sa panalangin sa ating pagbibigay. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa araw na ito ni pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na narito po, Panginoon, sa inyong harapan upang patuloy na magsamba at magpapuri sa inyo, Panginoon. Lord, ngayong umaga, itinataas po namin, O God, ang aming pagbibigay sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong may galak na magbibigay sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na makapagbigay, Panginoon, upang patuloy na ito po ay magamit sa iyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na magbibigay, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming pong pagbibigay para po sa ikalalago ng bahay-sambahan niyo dito sa lupa, Panginoon. At ang bawat isa, Panginoon, ay pagpalain niyo, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malaya na po tayong makapagbigay sa ating Panginoon. Halina't magbigay sa gawain ng Panginoon. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang bawat inahin. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri, halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Ayan, so sa oras po na ito, dadako po tayo sa ating testimony. Meron po bang magpapasalamat po sa ating Panginoon sa umaga pong ito? Wala pong binigay ang usher. So sino po? Magpapasalamat po sa ating Panginoon sa oras po na ito. Taas lang po kayo ng kamay. Sige po, Ninang Wilma. Palapakan po natin siya para sa ating Panginoon. Magandang umaga po. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon in behalf po sa Lighthouse Ministry. Maraming salamat po kay Lord sa biyaya na patuloy niya ipinagkakaloob sa bawat isa. Kahapon po ay nag-celebrate ang Walnut Kids ng first year anniversary. So, nakakatuwa po talaga ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos natin tunay na hindi nagkukulang kailanman. Lubos-lubos po ang kanyang biyaya, umaapaw pa
salamat sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya, patuloy niyang ginagamit para sa ating mga gawain. Salamat po sa kanilang mga buhay. Tunay po na napakasaya po ng mga bata kahapon. Kung nakita niyo lamang po, talagang matutuwa po kayo sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi niya po pinabayaan kailanman ang Walnut Kids, bagkus patuloy niya itong pinagpala. So salamat sa Panginoon. Isang taon na po yung Bible study ng mga bata at salamat sa guidance ng Diyos na patuloy na ipinagkakaloob. Kahapon po nag-celebrate po kami sa Jollibee. So nakakatuwa kasi first time ng mga bata na mag-celebrate at kahit po kami first time namin na mag-celebrate sa Jollibee. Tuwang-tuwa talaga sila. Hindi nila akalain na pupunta kami sa Jollibee. Nung pinag-pray na yung food, wala kaming food sa harap. Pinag-pray yung food. Tapos sabi nila, naririnig namin, amoy spaghetti. Sabi, spaghetti yung pagkain natin. Sabi nila, sana nga spaghetti, may hotdog. Hindi nila alam na pupunta sila ng Jollibee. Kaya nung napunta sila, talagang tuwang-tuwa sila. Talaga kung makikita nyo po yung mukha ng mga bata, talagang tuwang-tuwa sila kahapon dun sa anniversary. At salamat sa Panginoon sa biyaya na yon na patuloy niyang ipinagkaloob sa mga batang to at maging sa mga minister ng Lighthouse. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo. Ang papuri po sa Panginoon sa first pa lang po yun. May susunod pa. Di ba po? Amen and amen. Sa McDo naman susunod. Ayan, sa Diyos po ang papuri. So, sino pa po? Ang meron pong gustong ipapasalamat sa ating Panginoon? Sige po, kung wala na po, tinatawagan ko na po ang mag-a-announce. Yan. Hello, good morning po. Morning, ayan. So, dako na po tayo sa ating mga weekly announcements. Ayan, wala po si Pastor TJ today dahil siya po ay na-invite na mag-speaker po sa VFCC. Ayan. So, pero I think mamaya po makakasama po natin siya sa Foundations Leadership Classes. Si Pastor Nerio po ang mag-handle. Ayan. Okay, so dahil po dyan, ang EDUC po ay magtutuloy-tuloy po mamaya. So magtutuloy mamaya. Dito po sa taas ang foundations at sa baba po ang leadership at discipleship classes. So please come in prepared po at wag po sana kayong malate. Wag na po tayo magpatawag sa mga teachers para po, bago pumasok pa. Okay? Tapos, nasaan po ang ating mga youth at singles? Singles na walang asawa. Sino po walang asawa pa? May mga asawa na po kayo. Okay, so yung ating pong mga youth and singles ay ni-invite po natin sa Timothy's Conference po ng Fellowship of Christian Communities ng FCC, Sin Zone, Sent Zone. So ito po ay gaganapin sa September 26, Sabado, sa Disciples Christian Community. Malayo po ito, malayong-malayo. Diyan po sa taas ng Vista Verde. So, General Luis. Ayan. So, Saturday po ito from 8 to 4. At meron po tayong speakers na si Pastor Josh and si Pastor Mar. And magkakaroon pa po may isa pa pong speaker. Ayan. So, yung ating pong tema ay tungkol po or ukol po sa classrooms, okay, ministering in the classrooms and boardrooms. Okay, so classroom for the students, boardrooms para naman sa mga na working na wala pang asawa. Okay? So, may registration po tayo na 150 pesos. Limited slots lamang po ito. So makipag-coordinate po kayo sa inyong mga youth leaders or singles leaders. Okay, so may representatives lang po from our church na mapupunta po doon sa ating Timothy's Conference. Okay, so
hopefully po, praying, no, yung mga nagka-campus minister, no, leaders man po or hindi, ay makasama po namin sa conference po na ito dahil maganda po yung, yung topic po ng ating conference. Ayan. And tomorrow naman po, nasa po naman ang mga maganda kasi women's magagandang seniors. Ay, wala magaganda. Ayan, may magaganda mga seniors. Ayan. So, tomorrow is your day. Bukas po, meron kayong Seniors Fun Day. Ayan. So, kayo po ay magzuzumba. Joke lang po. Okay, so, bukas po ng 1:45 dito po sa ating bahay-sambahan, invited po ang mga seniors, pero invited din po lahat ng women na pumunta. Ayan. So, Seniors Day po yon, yes. So, parang magiging celebration lang po sa mga seniors, pero lahat po ng women's pa rin ay invited. Ayan. So, wala po excuse. Lahat ng mga nanay na libre bukas. 1:45. Okay? So, kakaroon po kayo ng games and celebration tomorrow. Okay? At mamaya naman po sa lahat ng music team. Taas ang kamay na lahat ng music team. Hello, music team. Nandito na sila sa stage. Naiiya po ba kayo maging music team? Ayan, ayan. Sabay mga nagtaas sa likod. So, meron po tayong KMSTHN. Joke lang po. Meron po tayong kamustahan. Mamaya po, after po ng foundation classes. So, sino-sino po ang mga invited dito? Lahat po ng currently part ng music team, ng media team, ng tech team. No? So, buong worship team po. Tambourine, so sa dance, part po kayong lahat ng worship team. So, ini-invite po namin kayo mamaya. Gayon din po, lahat po ng Music 101 and 201 graduates na nais pong magpatuloy sa worship team, ini-invite po namin kayo. Mamaya po. Isang beses lang po ito sa buong taon na ito, kaya naman po sana makasama po namin kayo sa fellowship po na ito. So, mamaya po ito, will be served. Tama po? Yes. Jollibee din ba yan? Ayan. Okay, so, Project Nehemiah ay tuloy-tuloy pa rin po, no? Available pa rin po ang ating family table. At kung nais po ninyong, although unfortunately po, out of stock po tayo currently sa growing families. Okay, so sa growing families at the moment, so kung nais po ninyo talaga, may mga alternative, extended family po at extended family po ay mas available po, no? So kung nais po ninyo, pwede nyo po akong lapitan. Next Sunday ko po dadalhin para sa inyo. Okay po? So sa ating pong weekly activities, mukha namang pong hindi na masyadong uulanin and praying, hindi masyadong maulan na this week. So, tuloy-tuloy po ang ating mga fellowship, Bible studies, and Lighthouse Bible studies sa buong linggo po na ito. Yan po. At gayon din po, meron po tayong prayer meeting na 7:30 p.m. online via Zoom every Fridays po. So, ini-invite po namin kayo this Friday na tama po namin sa panalangin. Yan. So, again po, ang ating Lighthouse and Outreach Ministries ay magtutuloy po for the week. Ang ating pong Ecclesia Basketball, every Saturday po ay tuloy-tuloy. Tama po ba? Tuloy-tuloy po, Okay, so, ayan po, may basket Bible game po kayo every Saturday mornings. So, yun po, kung may additional announcement pa po or for additional details, we always post po sa ating Liano Christian Community Facebook page, Loop, LCC Marketplace, and LCC Ecclesia Sports. So yun lamang po, and purihin po ang Diyos. Blessed Sunday po.
Okay. We are now in the fourth part ng ating theme about surrender. The S, the U, the R, and the R. Apat na R. So next week will be letter E. So huwag kayong absent para maabutin yung letter E ng surrender, no? So tawagan ko po si Brother JR Divina at ang kanya pong mother, no? Mother. Yan, si JR. Sila po ay aalis na, no? This coming Wednesday. Siya ay isa pong seaman, ano? Cook, no? Cook. Sarap siguro magluto nito si, ano, no? Brother JR, pag-pray po natin sila before we end this sa ating pong benediction, ano? Para kayong nalulungkot. Happy ba kayo? Blessed ba kayo? O sabihin mo sa katabi mo, blessed ako sa iyo. Blessed ka ba sa akin? Magkita tayo next week, ha? Sabihin mo, magkita tayo next week. Okay. Tayo po tumuyong lahat. Then afterwards, pwede na kayo bumaba para sa benediction, okay? Let's pray for them. Kay Brother JR. Okay, dito ako, no? Pag-pray po natin, let's raise our hands. O Lord, salamat po Panginoon sa buhay po ni Brother JR. And salamat po Panginoon, muli binigyan mo siya ng isa pang pagkakataon na blessing po Panginoon na makaalis, muling makasakay po Panginoon. Dalangin namin o Diyos ang iyo pong proteksyon, yung igawad sa kanya, sa kanyang pag-travel papunta roon, sa kanyang pupuntahan at sa kanyang pong trabaho bilang pong isang seaman, Panginoon. Panalangin namin ang iyo pong pagkalinga sa kanya. Ingatan mo siya at ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman po, Panginoon. Lukuban mo siya ng iyong banal na spirito, ang iyong banal na dugo, Panginoong Diyos, ay lumukob sa Kanya. Ilayo siya, Panginoon, sa masasamang elemento na makakasira po sa Kanyang pananampalataya. Gamitin mo siya, Panginoong Diyos, bilang isang lingkod mo, isang katiwala na binigyan ng pagkakataon muli para makasakay at para po maibahagi ang iyong mabuting balita sa kanya po makakasama roon sa barko. Panginoon, samahan niyo po siya, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang pagpapala, yung ibu sa kanyang buhay at sa kanya pong buong pamilya. At salamat din po sa kanyang mother po, Panginoon, na kasama niya sa ngayon. Dalangin ko rin ang kanya pong iiwanan sa kanyang tahanan, ang inyong pong pag-iingat at pagpapala rin po, Diyos. At dalangin ko, O God, ay huwag niyang makalimutan ang pananambahan, ang pananalangin, ang patuloy na pagsamba sa iyong banal na pangalan. Sa kanyang buhay, ay Panginoon, ay maliwalhati ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa pagpapalang iyong iginawad muli at pinagkatiwala sa kanya. Maraming salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Maraming salamat, Brother JR. At next, how many months? 6 months. Magkikita muli tayo. So, next year na yon, ano? Next year na. Siguro mga February. Okay. Are you blessed? Amen. Palakpakan natin ating Panginoong Diyos. Pagpapala sa ating Panginoon. At tayo po ay mamaya awitin natin itong biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa katotohanan. Sabagat ang katotohanan po ang magpapalaya po sa bawat isa. Kami po'y tinawag mo, Panginoon, bilang mga katiwala. Hindi po mga owner, Panginoon. Kami po'y mga katiwala lamang ng mga pagpapalang iyong ibinigay sa amin. At panalangin namin, O Diyos, na gamitin namin ito para sa iyong kalawalatian. At ibigay po namin ng mayroon pong high quality ang aming services po, Panginoon, sa inyo. Hindi po napipilitan, hindi po nangungutya, hindi po gawa po ng mga dahilan, maraming dahilan. Tanggalin mo lahat ito, Panginoong Diyos. Ang aming paglilingkod ay paglilingkod na mayroon pong katangian, na may katwiran para sa iyong kaluwalhatian lamang, Panginoong Diyos. At sa aming pagtaas ng aming kanang kamay, amin pong isinusuko ang aming mga buhay. Gamitin mo itong instrumento
na maghahatid ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Kami po ay maglilingkod, hindi para sa amin, kundi ito para sa inyo, Panginoon. Sa inyo lamang, kayo ang amin pong pinaglilingkuran. Kayo po, Panginoong Diyos, ang dapat maluwalhati sa amin pong mga ginagawa. Ano man ang aming ginagawa po, Panginoon, kumain man, matulog man, uminom man, ano man ang mga bagay na yan, dapat yan makapagbigay ng kaluwalhatian sa banal na Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa aming tagapagsalita. Kay Pastor Carlo po, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mo siyang gamitin sa malalim na kaparaanan upang maiahayag ang iyong mabuting balita. Maraming salamat sa kanyang buhay, sa kanyang buong pamilya. Ano man ang kanyang dalangin, Panginoong Diyos, sa iyong pagkaloob sa kanya, ayon po sa inyong kalooban po, Diyos na buhay. Dalangin ko, ikaw lamang po ang maluwalhati sa kanya pong serbisyo para sa inyong banal na pangalan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa bawat isang naririto. Dalangin namin, kagalingan, katagumpayan, kapanatagan ng buhay. Salamat po, Panginoon. At dalayan ko sa mga bagong dalo lamang, kapatid, mahal ka ng Diyos. May layunin ng Panginoon kung bakit ka naririto. Nais ng Panginoon na magkaroon ka ng relasyon sa Panginoong Diyos. A relationship na close sa Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya, kapatid, bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito ang challenge ng Panginoon sa iyo, kapatid, na ikaw bago pa lamang dumating dito, hindi po aksidente ang iyong pagkapunta rito. Merong plano ang Diyos sa iyo, kapatid. At ang planong yan, makilala mo ang tunay na Diyos, si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para sa iyo. Kapatid, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi po relihiyon ang magliligtas. Hindi po church ang magliligtas. Hindi po mga pastor ang magliligtas. Si Jesus lamang po ang magliligtas sa iyo. Sapagkat siya ang namatay at siya ay muling nabuhay. Kapatid, kung ikaw yan, nais ng Panginoon na siyang maghari sa buhay mo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin to, mga kapatid. Bago tayo umalis, awitin natin ang biyaya. Sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Ito, magtatapos po tayo sa awitin yan. God bless all of you. And see you next Sunday. Hallelujah. One more time. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Hallelujah. Tapat ka ngang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Hallelujah. Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang
pangalan ni Jesus. Amen.